neto makibalita Kaya matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita Kaya matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita Kaya matuto at magdesisyon, tama, matudesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita Kaya matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita Kaya matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Check test mic 1 2. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita Kaya matuto at magdesisyon, tama, matudesisyon ang tama. Isang magandang umaga mga kababayan at welcome po sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Diba? Bagong music natin, ha? Na-inspire tayo dun sa mga in-interview natin nung Friday. Abangan ho ninyo. Yung ating kwento, ini pong kakatamong kwento. Dareng kaya nakang Kapampangan nagagamit po kay rap music. Bang kanita lakwas pong isubong ing pamagpreserba king kaya katamo pong amanong siswan. Yan, uling bula na po ning amano. Ngayon pong Agosto kabalen. Kaya naman yan po yung katamong special report. Abangan ho ninyo yan. Kumusta ho kayo mga kabalen? Araw ho kayo ng Lunes. Kumusta? August 18, 2025. Aba, holiday ho sa darating na 21 na yung Ninoy Aquino, Ninoy Aquino Day sa araw na Huwebes at yung Lunes ay long weekend din yan dahil yung 25 ay ginugunita natin siyempre dito ho sa ating bansa yung National Heroes Day. So meron yan, I'm sure. Mga detangaw sandang mag-file ng leave ketang sipit day yaran Kasama si Justin, di sa neto makibalita Kaya matuto at magdesisyon na tama. Tanungin nga natin si Angelo Redaha kung siya ba ay magfa-file din ng leave sa darating na Friday kasi nga ika nga sipit, sipit day king Kapampangan ausanding alapulub walang pasok ng Friday yan. Shout out Angelo Redaha, thank God it's Monday morning, Ka-Central Luzon. Nanonood po si Angelo mula dyan sa Malolos City, Bulacan. Kumusta? Kumusta ho yung mga taga-Bulacan, mga kabalan? Siyempre, yung mga kaibigan natin dyan sa Kalumpit, Pagbati rin at sa May Kawayan, Bulacan. Yung pamilya Varilla sa San Ildefonso, ayan, shout out. Tumututok din sa ating programa. Maraming salamat
sa inyong walang sawang panonood sa CLTV 36. Ano? Kabalen, samahan po si Justin Dizon sa 45 minutes na balitaan, mga balitang makatotohanan, balitang may paggagamitan, at balitang mapagkakatiwalaan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating mahigit 1.8 million followers sa Facebook. At syempre yung libo-libo pa na tagasunod din natin dyan ho sa may YouTube, dahil live ito sa YouTube. At syempre yung mga naabot ng ating istasyon via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao, napapanood itong CLTV 36. Napapanood din tayo syempre sa ating Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners, ganyan din ho sa Free TV Channel 36 sa kalakhang bahagi ng Pampanga. May nagtanong nung isang araw, digital ba yung CLTV? Yes, Kabalen. Nasa digital TV tayo, malinaw na malinaw mapapanood itong mga programa ng inyong istasyon dito po sa Central Luzon. Kaya naman, tuloy-tuloy tayo sa balitaan. Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa malaking bahagi po ng syudad ng San Fernando, Pampanga, hatid sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Eto ho mga kabalen, sitwasyon muna dito sa may pinakaitaas, no? Yung hong area ng Pepsi. Diyan sa Maimpis, may build up na ng trapiko. If you are headed south, asahan ho ninyo yan bago kayo makarating ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Nung papunta ko po intersection, patungong intersection, ayan, asahan ho ninyo. Diyan pa lamang sa may Pepsi, after Del Rosario traffic light, ay may bahagyang build-up na ng traffic dyan. Light to moderate traffic din ho ang sitwasyon dito ho sa bahagi ng Diosdado Macapagal Regional Government Center o SACOP. No? At luluwag naman ang takbo ng trapiko o yung daloy ho ng trapiko pagdating ng San Isidro. May bahagyang pila na rin ho ng mga sasakyan dyan sa may Makabakle. Kita pong tulid ng JBL Kabalen at dyan sa may Dolores, ganyan ho ang sitwasyon. The St. Jude traffic light, of course, stop and go. Siyempre, sumunod ho sa may traffic light dyan. And dito ho sa may downtown, maluwag naman ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ayan ho, no? So yung traffic lamang sa may San Fernando, iiwasan, of course, ito hong sakop. Yan pong Maimpis. At dito ho sa Dolores, Makabakle portion bago ho kayo makarating ng intersection. Diyan sa may JBL, merong pagbigat na ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialang, magtutuan, magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Eto ho, bago naman tayo magtungo sa North Luzon Expressway, silipin muna natin traffic situation din sa malaking bahagi naman ng lalawigan ng Bataan. Sa mga oras na ito, maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may Layak, patungong Balanga. Ganyan din sa may Hermosa SC-Tex, light traffic. Coolies Crossing, light traffic din. Balanga 4 lanes, light traffic. Maluwag din ang kalsada dyan sa may Walter Mart at Alawli Crossing. Ganyan din ho sa may Rotonda ng Balanga. Sa kabila ho ng light traffic situation dyan sa Bataan, sumunod ho tayo sa mga itinakdang speed limit. Dito pong provincial government. Motorsiklo 60 lang, yung truck at van yung 50. Tapos yung mga pribadong sasakyan hanggang 80 ang posibleng takbo. Skip the scroll and stream. Yung mga PUV 70 lamang, wag ho nga susobra at 60 para ho sa mga motorsiklo. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita,
Balitang makialam, magtutuan, magdesisyon. Tuloy naman natin, NLEX muna, alamin natin yung sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway para ho sa mga babiyahe ngayong Lunes, August 18. Narito pong real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Kabalan, dito ho sa may Balintawak, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganyan din sa may Valenzuela Interchange. Same scenario dyan sa may Kawayan, Bocaue at syempre sa may syudad ng San Fernando. Light traffic din ho mga kabalena. At ingat sa mga babiyahe. Marami hong nagtatanong ngayon. Balitang makatotoanan. Ano ba yung magiging taya ng panahon? Eto, teka lang. Batiin muna natin. May nagtanong si Adrian Gondran, sabi niya. Anong problema? Bakit ayaw pangganahin ang Panings Friendship Highway MNR T-section traffic lights? Okay, aalamin natin to. Nasira ito 2 weeks ago or 3 weeks ago if I am not mistaken. Okay? Nabalita, nasira, tapos umandar. Tapos alamin natin ngayon sige kung ano ang yung senaryo talaga, kung sira ba or pinahinga muna para makapagmando sila ng manual diyan sa may traffic situation diyan ho sa may Panings diyan sa Talabastagan Tatanong ho natin yan sa si Bosco. Maraming salamat Kuyang Adrian Gondran sa iyong katanungan. Aalamin natin yan maya-maya lamang. Pagbati rin, syempre, dito sa ating mga nanonood, si Angelita Pangilinan. Good morning po. Magandang umaga, Ma'am Angelita. Ingat ho lagi at God bless. Nakatutok din sa ating programa, Cesar Montana, Idol. Sabi niya, good morning, Kuyang Cesar Montana. Alam ko, isa ka sa mga nag-aabang nitong ating balita at syempre kung ano nga ba yung magiging lagay ng ating panahon. Mabuti pa. Huwag na ho nating patagalin. Meron ho tayong binabantayang tropical depression, si Waning, mga kabalen. At every 36 new string, kasama si Justin. Alamin muna natin anong magiging epekto nitong tropical depression Waning dito ho sa ating bansa at syempre sa ating lalawigan, Pampanga at gitnang Luzon. Narito pong ulat ng Pag-asa. New string, kasama si Justin. Design ito na ito, makibalitang makialam, magtutuan, magdesisyon. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras at update na rin sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kanina madaling araw sa alas 2 ng umaga ay tuloy na naging isang bagyo itong low pressure area na ating minomonitor. So binigyan natin ito ng local name or domestic name na Huaning. Itong tropical depression na ito kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. So papalayo ito sa ating bansa at wala itong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Samantala, ito namang isa pang bagyo sa labas naman ng ating PAR sa may West Philippine Sea na nasa labas na ng ating monitoring domain. Ay malayo ito sa ating bansa pero yung trough o yung extension nito ay umaabot sa kanurang bahagi ng northern and central Luzon. Kaya posible tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga kaulapan na may kasamang thunderstorms dito sa areas ng Ilocos Region, Zambales at sa Bataan. So humina na rin yung epekto ng habagat. So sa ngayon umiiral na lamang ito sa kanurang bahagi ng southern Luzon. So for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ngayong araw dahil malayo nga itong bagyo, walang direktang epekto sa atin, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, fair weather conditions maliban na lamang sa mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay bagyong Huaning. So malayo nga itong si Huaning sa ating bansa, wala itong magiging direktang epekto sa ating panahon sa mga susunod na araw.
hindi rin natin ito inaasahan na hahatakin or palalakasin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Gayunpaman, ay magpapatuloy yung generally northward na paggalaw ni Juaning hanggang mamayang gabi, and then after that, magiging north-northeastward yung paggalaw nito patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil mananatiling malayo itong si Juaning sa ating bansa, hindi tayo magtataas ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. So mapapanatili ni Juaning itong tropical depression intensity throughout the rest of the forecast period. Inasahan natin na posibleng lumabas si Juaning ng ating Philippine Area of Responsibility by mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong ang kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon, so sa mga areas ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na dulot nitong trough o yung extension ng tropical depression sa labas ng ating part dito sa may West Philippine Sea. So inaasahan natin ang improving weather conditions possibly later in the day, pero ngayong madaling araw, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan over portions of Northern and Central Luzon. Samantala, ay humina na rin yung hanging habagat, kaya magpapatuloy na itong fair weather over most of Luzon. So Metro Manila and the rest of Luzon, so itong areas ng Cordillera, Cagayan Valley, nilalabing bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, buong Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region, asahan natin itong maaliwalas sa panahon ngayong araw, pero magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, hindi umaabot yung habagat over Visayas at Mindanao, pero posible pa rin itong makaapekto over Palawan. So fair weather conditions pa rin ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papagurin. At samahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pakilad na dulot ng thunderstorms. So yung mga pag-ulan na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon o sa gabi. So muli, inulit ko po, walang epekto yung bagyo sa atin, so magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan over most of the country. Pero gayon pa man, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorms, yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so starting tomorrow, Tuesday hanggang sa Friday, ay magpapatuloy yung maaliwalas sa panahon ngayong araw over most of the country. Pero ayun nga, itong western section ng Northern and Central Luzon, asahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero starting tomorrow, mababawasan yung mga pag-ulan over Northern and Central Luzon. Pero makakaranas naman tayo ng mga kalat-kalat na thunderstorms as well as yung mga kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Bunsod yan ng salubungan ng dalawang hangin na nanggagaling sa magkaibang direksyon. So ito yung tinatawag nating convergence. Kung in meteorology, kung nakakaroon po tayo ng convergence, ay dito nanggagaling yung ating mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds. So inaasahan natin starting tomorrow, dahil sa convergence na ito, posible tayong makaranas ng cloudy skies o yung maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan dito nga sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. So pagsapit ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, dahil sa convergence na ito, mas rarami pang mga areas yung mga karanas ng pag-ulan. So malaking bahagi na or buong Visayas na as well as itong Mindanao, pati na rin itong buong Southern Luzon. So areas ng Mimaropa as well as Bicol Region ay makakaranas ng mga pag-ulan. So mostly yung mga pag-ulan na ito focus dito sa areas na ito, itong northern portion ng Mindanao in particular. So itong mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga, over the next few days, saan po natin yung mga pag-ulan. So dulot po yan ng convergence, yun nga, yung salubungan ng dalawang hangin na nanggagaling sa magkaibang direksyon. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. So ayun nga, mananatiling malayo itong si Bagyong Juaning sa ating kalupaan. Generally, pahilaga yung paggalaw nito, so lalabas rin ito ng ating PAR possibly ngayong gabi or bukas madaling araw. At
So babawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng trough extension ng itong isa pang bagyo dito naman sa may West Philippine Sea sa labas ng ating PAR. So fair weather ang ating inaasahan over most of northern and central Luzon, including Metro Manila, pero gawin pa man, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga usual na afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulot panahon, lalong-lalo na yung ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or yung mga heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Design ito na ito makibalita, magkaya magtutuan, magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Okay. Maraming salamat, Dan Villamil ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito mga kabalen, merong nagtanong kanina, bigyang daan lang natin. Yung katanungan, balikan ko. Si Adrian, sabi ni Kuyang Adrian Gondran, anong problema? Bakit ayaw paganahin itong Panings Friendship Highway, Manila North Road, Talabastagan Section Traffic Light? Ayan, di ba? Kuha ko agad yung MNRT section. Ayon ho sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, ang kanilang hepe, Kuyang Louie Clemente, tinanong natin, sira ho yung frame. Okay? Sira ho mga kabalen yung main frame ng traffic light at na-i-report na sa City Engineering's Office. Okay? So, aabangan lang natin, hintayin ho natin kung kailan maaayos. Reported na raw sa CEO, okay? Sa CEO, sabi ni Sir Louie. So, City Engineering's Office to. Okay? So, ipa-follow up natin sa CEO. Alamin din natin kung kailan at ano yung magiging development para magawa itong traffic light at kung kailan yung inaantay natin. Kasi malaking tulong din ito, di ba mga kabalen, sa atin hong mga motorista, lalong-lalo na dyan sa mga bumabiyahe patungo pong Angeles City. Kaya nga linagay, importante talaga. Pero sa ngayon, nakikita naman natin, nagmamando yung syempre, yung mga tropa ng CPOSCO. Pero sana magawa agad yung traffic light dyan sa may Panings portion, Talabastagan ng Manila North Road o MacArthur Highway. Ayan. At kung meron ho kayong mga katanungan sa CPOSCO, pwede ho kayong tumawag. Ito ho yung mga hotlines, 0939-936-2423 o di kaya naman sa landline. Yung landline nila is 961-4357. Yan ho ay emergency hotlines ng CPOSCO. At syempre kung may mga kailangang tulong, lalong-lalo na dyan. Huwag naman sana, panay ho yung mga road crash, mishap sa kalsada. Check ho natin yung mga sasakyan upang makaiwas tayo sa aberya tuwing tayo babiyahe. At syempre, yung ating pangangatawan, napaka-importante ho niyan, mga kabalen. Pagbati kay Joseph Reyes, nanonood, salamat po, walang bagyo, Lord. Oo nga, sana tuloy-tuloy itong magandang panahon. At makabawi tayo yung mga nabiktima o na pinsala, sinalantaho ng ng bagyo na may sinabayan pa ng habagat, bumabangon pa lang at sana'y magtuloy-tuloy ho itong magandang sikat ng araw upang sa gayon makabawi naman yung ating mga kababayan. At syempre yung mga flood control projects ika nga maayos, di ba? Ito hong pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos, baka lang nakakalimutan natin mga kabalen, dito hong Biyernes, nagpunta ho dyan sa may bayan ng Kalumpit, Bulacan, ang Pangulong Bongbong Marcos para silipin itong flood control project dyan sa may Bulosan, Barangay Bulosan. At napag-alaman na substandard at hindi tapos yung proyekto na siya pong ginawa naman ng St. Timothy Construction Corporation. Ayon ho sa Pangulo, kailangan magpaliwanag itong St. Timothy
dahil katakot-takot yung kanilang pagkukulang. At sabi niya, dapat personal nilang makita. To quote the president, sabi niya, dapat personal nilang puntahan ito para makita nila kung anong klaseng buhay ang binigay nila sa ating mga kababayan na nahihirapan. Diba? So yan ho ang pahayag ng Pangulo Bongbong Marcos dyan, kaugnay ng isang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Kung maalala ho ninyo, pinakamaraming flood control project ang lalawigan ng Bulacan. Kabalan sa ating pagbabalik, ihahatid ko sa inyo yung mga headlines ngayong araw ng Lunes, August 18. Huwag ho kayong aalis, isang patalastas lamang. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Keep the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream, isang mabilis na public service announcement muna tayo. Wala hong supply ng tubig dyan sa may Guagua Village, Lambak at San Vicente, Ebus. Gawa ho nitong nag-leak na main line at target hong maibalik ang supply ng tubig hanggang alas 12 ng tanghali sa may Guagua Village and San Vicente, Ebus, Lubao, Pampanga. Kasali rin sa naapektuhan nitong pagkasira nitong main line, yan hong natividad, yung mula ho dyan sa road corner going to Bekuran at sa may boundary ng San Vicente. So paalala ho sa ating mga kabalen, hanggang alas 12 ho yung water supply interruption dyan sa inyo pong lugar. Gawa nga ng pagkasira nitong main line ng prime water dyan ho sa may Guagua. Ito na ho yung mga balita na inaabangan ng marami sa ating mga kababayan ngayon pong araw ng Lunes. Headlines muna, August 18. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, para ho sa mga kababayan natin dyan sa may Nueva Ecija, in case you missed it, ito po ay sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Nueva Ecija Governor Aurelio Oy Umali dahil sa umunoy pag-i-issue ng quarry permits ng walang kaukulang Environmental Compliance Certificate o ECC mula ho sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Batay ho sa inilabas na ombuds decision,
1 taon po na hindi pauupuin sa pwesto ang si Umali at hindi rin po siya sasahod bilang isang gobernador. At mga kababayan, eto ho ay nilinaw naman ng gobernador ng Nueva Ecija na wala itong kinalaman sa katiwalian o di kaya naman ay kriminal na usapin kundi sa interpretasyon lamang umano ng batas sa pag-i-issue ng tinatawag na GSG permits. CSG permits. Ito yung tinatawag na Commercial Sand and Gravel Permits. Giit pa ho ni Umali, politikal ang motibo ng nasabing reklamo. Nagsumiti na ho si Umali ng motion for reconsideration at tiniyak na mananatili umanong nakatuon ang paglilingkod sa mga Nuevo Ecijano. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Yan ho, kabalan, ang latest dyan sa may Nueva Ecija at tabayan na natin yung follow-up report ni Paulo G. Santos kaugnay nitong kanyang balita hinggil sa suspension ni Governor Poy Umali ng Nueva Ecija. Ayon ho sa gobernador, ito nga, sinasabi niya, naglabas na rin siya ng official statement kahapon. Pumutok ho itong balita Sabado, at itong linggo nga ay binasag na ho ng gobernador ang kanyang katahimikan para magpaliwanag kaugnay ho nitong issue na kanyang kinahaharap. 1-year suspension at aalamin natin sa DILG, of course, through our reporter, Paulo G. Santos, para matiyak natin kung na-serve na ba, kailan i-serve, paano. At dahil nga, ayon na rin kay Governor Umali, siya ay maghahain ng MR o yung motion for reconsideration para i-challenge ito pong desisyon ng ombudsman. So, subaybayan ho natin ang balitang yan. Developing story to, mga kabalen. At aming ihahatid sa inyo kung ano man yung mga magiging pagbabago. Ito naman ho sa ibang balita, mga kabalen, 2 ahas. Maulan talaga ngayon. Iniligtas ho ng Angeles City Environment and Natural Resources Office o CENRO at ng City Veterinary Office ng Angeles. Ito pong mga ahas na nakita kamakailan sa 2 barangay sa syudad. Agad hong rumisponde yung Joint Animal Rescue Team ng mga naturang opisina matapos ho nilang matanggap yung report. Una pong nirescue yung reticulated python sa residential area sa Barangay Lourdes Sur at sa Barangay Santo Rosario naman, isang ahas din ang nahuli at na-rescue. Na-turn over na po ito sa pangangalaga ng DENR Central Luzon, dyan ho sa may Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Ayon ho sa mga opisyal, maaring iniiwan o iniiwan ng mga ahas ang kanilang natural habitat tuwing maulan upang maghanap ng pagkain o masisilungan. Pinapayuhan naman ho yung mga residente na panatilihing malinis ho yung kanilang paligid at alisin ang matataas na damo o di kaya naman talahib, yung mga bato-bato at yung tinatawag na standing water o yung stagnant na posible hong maka-attract ng ahas at iba pang peste. Kung may makita pong ahas sa inyong lugar, abay, i-report ito sa inyong barangay officials o di kaya naman sa rescue team, huwag kong papatayin. Dahil ang mga ahas po ay may mahalagang papel sa ating ecosystem. Pinapanatili ho nila yung balance. Siyempre dahil, of course, I understand. Kahit naman tayo, kahit naman ang yung lingkod, bago na may may nakitang ahas, minsan natatakot talaga. At ang una nating naiisip, patayin natin kasi delikado. Baka kumalat, dumami, etc. Pero hindi po mali. Ayon ho sa mga eksperto, i-report sa kinaukulan, pwede pong tumawag sa barangay upang maikonekta sa DENR upang mailigtas nila. Kasi pag naubos ho yung mga ahas, hindi sila dumarami, hindi sila ibig sabihin, hindi sila tawag dito, walang infestation kung tawagin . Sabi nga, gaya nga ng binasa ko kanina, di ba? Sabi ng mga eksperto, sila po ay naghahanap ng masisilungan, naghahanap ng makakain. At pag ganitong maulan,
So pupunta sila sa mga bahay. Pero hindi sila dapat nasa bahay, di ba? So ibalik ho natin dahil mahalaga po ang papel na ginagawa nila ayon sa mga eksperto. Kumakain ho yan ng mga palaka. Kumakain yan ng mga daga. Di ba? Kumakain yan ng iba pang mga peste na kung hindi makokontrol, abay, meron pong problema sa food security. Siyempre, yung mga daga, kakainin yung palay, kakainin yung mga pananim, mas magiging problema. So yan ho, no, na napakahalaga at respeto sa bawat ika nga, living thing, yung mga buhay. Yung mga buhay na nilalang, ika nga. So, ito po mga kabalen, paalala ng DNR, tumawag sa barangay. Kasakit obra ng barangay, pati Bingan, Karelo. Oo, tumawag ho kayo sa barangay upang sa gayon, ay matulungan nila kayo na ma-rescue itong mga ganitong klaseng mga hayop, ano, dahil alam naman natin, mahirap ding hawakan. Pero wag hong papatayin, please. Okay? I-report natin sa mga kinaukulan. Ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Eto naman sa ibang balita mga kabalen, nagsagawa ho ang Department of Trade and Industry Central Luzon ng isang Local Price Coordinating Councils at Consumer Organization Summit o yung tinatawag na LCCP. Dinaos ho yung aktibidad na yan dito lamang katatapos na Biyernes dyan ho sa may syudad ng San Fernando. At ito ho mga kabalen, may temang One Region, One Action, Unity and Consumer Protection ang summit na naglalayan pong mas paigtingin ang ugnayan ng LPCCs sa local government units o LGUs at iba pang sangay ng pamahalaan sa gitnang Luzon. Ito po'y para matiyak na patas na ang presyo at may sapat na supply, gayon din ang protektado yung karapatan ho ng mga mamimili. No? Ito ho yung tinatawag na consumer rights. Ayon ho kay DTI Region 3 Director Edna Dizon, kailangan ng iisang pagkilos ng lahat ng sektor para ho mas maging epektibo yung mga programang pamproteksyon sa mga consumer, gayon na rin ho yung price monitoring dito po sa ating rehiyon. Matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga kabalen, sa ibang balita. Nako, ito last week din natin to sinusubaybayan. Patuloy pa rin pong inaalam ng kapulisan ang motibo sa pagpatay dito ho sa dalawang babaeng natagpuan wala ng buhay sa isang kanal sa Purok 5, Barangay Salaza, Palawig, Zambales. Natagpuan ho sila Huwebes ng umaga, August 14. Batay ho sa report ng Palawig Municipal Police Station ay nadiskubre ito hong labi ng mga bangkay pasado o nadiskubre yung mga labi pasado ho 6:30 ng umaga matapos iulat ng isang residente na nakarinig umano ng ugong ng mabilis na sasakyan at sunod-sunod na pagputok ng baril. Na-recover din ho sa lugar ang 5 basyo ng bala na kalibre 45 at isang mga personal na gamit. Gayon na rin ho yung transparent sachet, 15 transparent sachet. Empty ho, Patuloy pa ho ang investigasyon ng mga otoridad
sa motibo sa likod po nitong nasabing krimen. May pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Yan ho, kabalen ang latest kaugnay nitong balita doon sa dalawang bangkay ng babaeng natagpuan ho sa may Palawig, Zambales. At patuloy tayong makikibalita. Ihatid ho namin sa inyo ang development ng usaping iyan. For the meantime, ito, pinaghahandaan na po ng mga kabalen ng local government ng magalang itong Kamaru Festival. Ayan, exciting din. Bago tayo magpaalam, banggitin ko na rin. At nalalapit na ho itong Kamaru Festival at suspendido nga yung klase sa mga pribado at pampublikong paaralan sa darating na August 22. Sabisa ho yan ang Executive Order number 23 Series of 2025 ni Mayor Malu Lacson sa darating pong August 22, araw ng Biyernes, ay magsasagawa nitong iba't ibang aktibidad. Pero ngayon pa lang, araw ho ng Lunes, ay syempre, kasado na yung activities hanggang August 24 yan. Target ho nitong palakasin. Ay, ba't napunta tayo dito? Sorry, HOR na pala to. Target nitong palakasin, mga kabalen, yun hong ginagawang pagpapromote ng turismo ng lalawigan o ng bayan ho ng Magalang, Pampanga. At syempre, yung culinary expertise ng ating mga kababayan dyan sa nasabing lugar. Kaya ho, kung kayo ay naghahanap ng masarap na Kamaru at excited kayong makikain, mag-enjoy dyan ho sa papalapit na Kamaru Festival. Ayan, tutok lamang at abangan natin. Marami hong mga kaganapan. Ito nga, nag-post na. Mamaya, magsisimula na yung Piyestang Kamaru at meron pang town concert. Ito, papakita ko, nakakabalen. Ito. So, mag-umpisa ngayong araw, tapos yung August 24, ito po, ayan. Meron hong variety show. Sa darating na August 24, alas 7 ng gabi, dyan ho sa Magalang, Pampanga. So, bilang culminating activity dyan sa kanilang Kamaru Festival o yung Piyestang Kamaru. Karon kung excited, makipangan. Wow, makatakman mo niya na Kamaru. Yan, this is your chance. At syempre, makikisaya din ang news team ng CLTV 36 dyan. Asahan po ninyo, ihahatid namin sa inyo yung mga kaganapan live at syempre, i-taste test natin yung masarap na Kamaru. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Nakatutok na rin dito sa ating programa. Kuyang Joel Stephen Manalo, aking kaibigan, thank you sa walang sawang pagsuporta dito po sa CLTV 36 News Stream. Kabalan, ako po yung magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa at sana'y nakatulong yung mga impormasyon, yung mga balita na atin hong sinusundan sa inyong pagdesisyon sa araw-araw, gaya na lamang ng siyempre, ulat panahon, napaka-importante ho niyan, at yung sitwasyon din ng trapiko. Siyempre, binabantayan din natin yung mga kaganapan nandito ho, patuloy na inaalam ng CLTV 36 News at binabantayan ito pong usapin kaugnay ni Pastor Ferguson ng Mexico, Pampanga matapos pong maaresto sa kanyang orphanage o sa kanyang facility dyan sa Pandakaki. Ayon ho sa DSWD, nakitaan nila ng ilang paglabag at pang-aabusong verbal, pisikal at emosyonal. Ito hong pastor, gayon na rin yung etong kanilang sa kanilang pasilidad, at ito daw ay batay na rin sa salaysay ng mga bata.
Sinikap naman ng CLTV 36 News na kuna ng panig ang kasamahan sa simbahan ng pastor, si Pastor Ferguson. Subalit tumanggi ho silang magbigay muna ng pahayag dahil sinabing hihingi muna sila ng basbas sa kanila hong abogado. Gawa nga ng nasa korte na yung kaso. Nakibalita naman tayo dito sa ating mga kababayan sa Pandakaki, Pampanga. At magkakaiba yung kanilahong mga opinion sa usapin. Merong iba sinasabi, naniniwala. Yung iba naman hindi makapaniwala dahil mabait daw at maalaga sa mga bata si Pastor Ferguson. So yan ho mga kabalik, ang latest dyan sa usapin ng ipinasarang orphanage sa Pandakaki, Pampanga. At sisikapin nating makausap yung mga batang galing din sa orphanage na nakapag-college na. Dahil meron din ho silang gustong ibahagi mga saloobin at para ho sa kanila ay hindi patas na ganito yung gagawin kay Pastor Ferguson. Ayon ho dun sa mga bata, no? O dun sa mga dating galing sa orphanage na kanila hong napaaral na at ngayon nasa wastong edad na, nasa kolehiyo na. So sisikapin natin silang ma-interview at ipapanood natin sa inyo yung kanila hong magiging pahayag. Eto, teka lang, bago tayo magpaalam, mabilis na basa lang. Gusto ko pong magpa-interview sa inyo para po matigil ang ang makakawakang na scammer dito sa ating lugar. Biktima po ako ng scammer kung saan na-hack nila FB account ko. At ginagamit po yung mukha ko pang scam ngayon. Ginagamit ng scammer ang AKAP na programa ng gobyerno natin. Okay, maraming salamat Ma'am Gloria Millares sa pagbabahagi ng iyong kwento. Magko-connect po kami sa inyo after this program. Magme-message kami sa inyo para ma-interview namin kayo kaugnay nitong scam. Oo, maraming nabibiktima ng scamming no? Salamat sa inyong pagbabahagi ng kwento. Ito, tututukan namin yan. At imi-message kayo ng ating kasamang si Ashley Punsalan o di kaya naman si Lizen Morton para ho makipagkwentuhan sa inyo at malaman yung buong pangyayari kaugnay nitong scam na sinasabi. Ayan, sumobra na ako sa oras. Maraming salamat sa mga tumutok. Muli, ito po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kita tayo bukas, same time, 10:15 ng umaga. Ingat po. Maraming salamat. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Ito na itong makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama.